I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Walang forever sa serbisyo at maaaring ma-relieve o mapalitan sa pwesto ang sinuman sa Philippine National Police. Ito ang binigyan din ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang dating hepe ng PNP matapos bigla ang alisin si Police General Nicolas Torre III bilang Chief PNP. Bagaman may haka-haka ito kung bakit natanggal si General Torre sa liderato ng pambansang pulisya, ipinauubayan niya sa Malacanang ang pagpapaliwanag. I don't know if he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Because as I have said during my time, nagkiklear ako sa Malacanang provinsan, mabilisan ng kailangan aksyonan kaagad. Nag-i-issue ako ng orders, then later on, I just inform Malacanang. Maaari din naman anyang voluntaryong magbitiw si Torre upang ipaubaya ang 4-star rank sa papalit sa kanya. In this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan if he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang Chief PNP or yung magiging acting Chief PNP will be holding a 3-star rank only. Kaugnay naman ang pagpapanatili ng moral ng mga pulis, sinabi ni Senador Bato na sanay na ang PNP sa pagpapalit ng kanilang liderato. Kumpiyansa rin ang mambabata sa bagong PNP Chief na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson na dati ring nagsilbi bilang PNP Chief, lumagpas sa kanyang hawak na otoridad si General Torre. Ito ay matapos anyang mag-isang palitan ni Torre ang kanyang second in command sa PNP na si Nartates. Paliwanag ni Senator Lacson, may normal na proseso ang pagtatalaga at pagpapalit sa pwesto ng mga miyembro ng PNP Command Group. Aniya, dapat dumaan ito sa Pangulo ng Bansa o sa ex-officio chairman ng National Police Commission o NAPOLCOM at ang Secretary of the Interior and Local Government. Gayunman, binigyan din ni Senador Ping na ang pag-aalis sa pwesto kay General Torre ay sole prerogative ng Pangulo ng Bansa. Habang ang mahalaga ngayon ay maisaayos ang pagpapalit ng command at otoridad upang hindi mahadlangan ang pangkalahatang misyon ng PNP. Partikular na dito ang pagpapanatili ng peace and order para sa taong bayan. Itinanggi naman ni Senador Amy Marcos na may kinalaman siya sa pagkakatanggal ni General Torre sa liderato ng pambansang pulisya. Ang pagkaalam ko na demote si Nartates at yung Pang General na Ilocano, nagdadaig kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman alam, magiging bilang anghel ako. At nagpapaumanhin ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayong lahat. Yung boss na si John Vic. Bukod dito, ibinahagi ng presidential sister ang naririnig niyang ulat na pamumulitika sa PNP. Masyadong maingay at maugong na nagmamalaki ng ibang classmate na natatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPA. Kaya parang inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pangalan. Kapwa naman ikinagulat ni Senate President Francis Chis Escudero at Senate Majority Leader Joel Villanueva ang pagkakatanggal ni General Torre bilang Chief PNP. Habang si Senator Raffy Tulfo, sinabi na ang pag-aalis kay Torre sa liderato ay paghupa ng matagal ng tensyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.